Hi everyone! Good morning! New day! New bill! So ngayon, may general meeting kami ngayon sa office at i-ambush questions natin sila. Bigla ang tanong lang. See you all guys! Hi Boss Jay! Good morning! So ito'y bigla ang tanong lang Boss Jay, pasensya na sa abala. May tatanong lang ako sa iyo. Bakit kailangan natin na mag-general meeting? General meeting, ginagawa natin yan at least six times a year para magkaroon tayo ng mga proper coordination kung tawagin. Kasi pagka wala tayong proper coordination, masakit sa ulo. Siyempre, kailangan natin pag-usapan dyan yung status ng project, mga ongoing projects natin, concerns ng client, billings, pagka minsan nakakalimutan for billing na pala yun, kasi gawa lang tayo ng gawa eh. Tapos siyempre, complain. Yan, hindi yan mawawala. Normal sa construction industry yan. Tapos yung mga add-ons ng client, pag finishing na, mga concerns, namimili sila ng mga fixtures nila, mga brand, mayroon ng mga prepared na gusto ilagay, colors, mga texture ng tiles, yan, marami yan. So, kailangan lagi tulungan, hindi magturuan, hindi magsisihan. So, kaya tayo nagkakaroon ng general meeting. Okay, sa kami, may icebreaker din para masaya. Sa bonding na rin ng mga empleyado mo. At syempre, hindi naman mawawala minsan yung manermon, yung may-ari, yung general contractor, yung contractor, pagka sumasablay ang architect saka engineer kasi walang perpekto. Okay? Sana may natutunan kayo sa sinabi ko, mga ka-TBF. Good morning. Nice! Thank you so much, Boss Jay. Very well said and salamat sa knowledge. Sir Ed, bibili ka bang kotse? Hindi po yan binibenta eh. Ano tinitingnan mo, Sir? May tatanong lang ako sa iyo, Sir Ed. Ambush question lang to. Bakit engineer napili mo, Sir Ed? Ito ba yung dream mong course before? Hindi ito. Ang dream ko talaga, attorney. Wow. Bakit nauwi sa pagiging engineer? Naka-challenge lang sa mga classmates from high school. Kasi hindi ako magaling sa math eh. Okay, kaya mo pinurso na maging engineer? Hindi, actually, hindi ko pinuso. No choice. No choice ako. Naikayat lang talaga. Hindi magaling sa math na yung Pero natapos mo, di ba? Oo. And happy ka sa course mo. Oo, Ano masasabi happy. mo sa mga future engineer natin, Sir? Mapapayo mo sa kanila? Hindi sa future engineer, sa future academic. Lahat ng hindi pwedeng, hindi saklaw ng pag-engineering, hindi saklaw, lahat tanggalin sa lahat ng subject. Gastos lang yun. Hi, good morning mga sir. Ambush question lang to, Engineer Josh. Sa tingin mo, sir, may nagsasabi sila na bakit hindi nagkakasundo ang engineer at architect? Mayroon bang chance na hindi nagkakasundo ang engineer at architect? Meron ma'am kasi yung marami tayong pwedeng methodology sa construction. Tapos usually yung mga architects ayaw sa poste. Pero mukhang mag-best friend naman kayo, sir. Oo ma'am, kasi kailangan coordinated lahat ng activity. Tsaka yung dinidesign din namin, nakaayon din talaga doon sa gusto nilang mangyari sa space. Di ba dapat partnership talaga ang engineer at architect? Yes ma'am, constant communication palagi. Tsaka yung understanding kung ano rin yung point ng kabila. Yan po. Yeah, thank you so much, Sir Josh, sa makabuluhang sagot. Paalam! So, bakit kaya hindi nagkakasundo ang engineer at saka architect? So, bali ma'am, depende yan sa architect and engineer eh. Pero usually kasi, meron din kasing mga architect na parang wala silang consideration. Aray ko po. To be continued, Sir Da. So, ang tanong ko, bakit hindi nagkakasundo ang engineer at architect? Para sa akin ma'am, depende din naman lahat. Kasi, depende yan sa pag-uusap ng architect and engineer eh. Pero minsan kasi, merong mga architect na, for example, design lang sila ng design, hindi nila kinoconsider yung structural detailing. Halimbawa, ganito, dapat walang poste dito. So, yung structural engineer kasi, ang
work din nila, kailangan nilang ipatibayan yung bahay na kailangan palang may poste dito. Sa amin naman kasi, crime scene yan pag may poste ka sa gitna. Sa paghanap ng katotohanan, gamit ang siyensya, lohika at pagkamaparaan, Scene of the Crime Operative. So, ang kailangan during design phase, nag-uusap yung engineer na dapat ganito yung design, walang poste, kung kaya ganito. So, communication lang, ma'am. Thank you so much, Sir Da. Paalam! Alam. Papa G! Ah. sorry. Meron lang ambush question lang to, may tatanong lang. Siyempre, alam namin meron kaming matututunan sa inyo, di ba? So, we all know na nasa construction company ka, dito ka nagwo-work, and you're not engineer, you're not architect, di ba? So, bakit napili mo mag-work sa TBF? Kinakabahan ako, mama. Ba't ko napiling mag-work sa TBF? Bali po kasi nag-start po ito nung, syempre kasal niyo ma'am ni Boss Jay. Dancer po talaga ako, ayan, at syempre content creator. Bali po, na-imbitahan po kami nila ma'am na mag-guest po sa kanilang kasal at nalaman po nila ma'am din na isa akong vlogger and then po kinuha po ako sa TBF po para mag-vlog at yun, doon po nag-start and then bali dito din po talaga ako natuto kasi po nagpapagawa din po kami ng bahay. Nagkaroon kami ng idea tungkol sa mga construction at gusto ko din po talaga ma-experience kung ano po yung paano yung maging sa construction. Ano ba tawag sa ganito? Industry, kung anong syempre po, mahirap na yun nagpapagawa ka din ng bahay, wala ka din pong mga kaalam-alam. You have an idea. Opo, mami. So, ang galing no, nagpapagawa kayo ng bahay na hands-on talaga kayo. You don't have any architect or engineer, talagang kayong nag-design. Opo. Ikaw bilang supportive wife, so paano ka na-convince na payagan si... Siyempre may sarili kayong mga vlog, diba? Yes po. So hindi kayo makakapag-focus kasi sometimes busy tayo, need natin mag-work, diba? So paano ka na-convince na, sige Papa G, go, i-push mo yung pagbabloging sa TBF? Kasi actually po, before, nung bago kami, or nung wala pa kaming anak, ganun, sabi sa kanya mag-work siya. Kaso ang gusto niyang work po talaga is yung editing, pag-video, kasi mahirap po namang ipapasukin sa trabaho yung tao na yung hindi naman niya gusto. Pag call centerin ko siya, ay gusto niya mag-video-video. Pero maganda dito kasi sa TBF, siya yung videographer, siya yung nagko-content. So, gamay na niya na yung trabaho, tsaka gusto niya yung ginagawa niya, kaya pinayagan ko siya. Wow, thank you so much. Bakit mo napiling maging architect? Bakit ko napiling maging architect? Siguro yung passion. Sabi nga ni Madhouse. So, hindi ka magiging successful sa trabaho mo kung wala yung passion. So, kahit mahirap, kahit madaming challenges and then hindi stable yung ng industry. Pero kung yung passion mo nandoon, lahat kakayanin mo, lahat susuungin. Wow. So, before mo siya kunin as a course, nakaplan talaga na you want to be Actually, before, no. I want to be an animator before. So, basically, I started to check out schools na may animations. But, unfortunately, so, medyo mahal kasi yung mga tuitions dun sa ganong courses. So, I had to go to the second option. Actually, second option ko lang yung architecture. So, yan. Tapos, kasi gusto ko dati gumagawa talaga ng mga sketch ng anime, ganyan. Gusto ko mag-draw sa Japan, ganyan. So, artist ka talaga? Oo. Talagang nagdo-drawing ka, kasi, nag-visualize? Yeah. Sa school kasi ako editorial cartoonist. Ako nung elementary hanggang high school. So, nag-join din kami ng mga contest sa iba-ibang schools and areas. Sir Neil, ambush question lang to. May tatanong lang ako on the spot. Mahirap ba maging asawa ang architect? No comment po. Nakatingin sa akin, masama tingin eh. Bakit mo pinili maging electrical engineer? Kala ko mataas bigayan eh. Scam pala. Scam pala. Hindi, pero okay lang din naman. Masaya ka naman na naging electrical engineer ka. Oo, masaya. Hindi naman nagsisisi. Thank you, sir. Thank you po.